Hi everyone! Ngayon, gagawa ako ng Kunafa. At ito po ang ating ingredients. Vermicelli, melted butter, powdered milk, sugar, cream cheese spread, condensed milk, cornflour or cornstarch. Tara, simulan na natin. Ihalo natin ang melted butter sa ating vermicelli. At haluing mabuti. So, ang goal natin ay duruging mabuti ang vermicelli hanggang maging pinong-pino. At the same time, ay halong mabuti sa ating melted butter. Sa isa pang mixing bowl, paghahalo-haluin na natin ang natitirang mga ingredients. Unahin natin ang 2 cups of water, at isunod na ang powdered milk. Nauna yung tubig para mas madaling ma-dissolve ang dry ingredients. Halu-haluin lang mabuti hanggang ma-dissolve. Isunod na natin ang cornflour. Mas mapapadali ang proseso kung tutunawin natin ito sa separate bowl at ihalo na lang natin siya kapag fully dissolved na. Ayan, malapit na siyang matunaw. At ilalagay na po natin siya sa ating mixture. Isunod na natin ang asukal. At condensed milk. At ang cream cheese. Pwede nyo silang ilagay in any order. So, kahit sino dyan, pwede mong maunang ilagay sa mixture. Ayan, paghalu-haluin lang natin. At make sure, kung may mga lumps, okay lang yan. Kasi, iinitin naman natin siya. So, mawawala din yan eventually. At ngayon, lulutuin na natin ang ating mixture. Ayan, ibuhos na po natin sa ating kawali at make sure na mahina lang ang apoy para hindi masunog ang ating mixture. Halu-haluin lang po natin hanggang sa lumapot. Ayan, medyo kumukulo na at malapot na ang ating mixture. Ayan, ready na ang ating filling. Yan, ang gagawin natin, lulutuin natin ang kunafa sa ating kawali.
lagyan ng butter para hindi masunog ang ating vermicelli. Ilalagay na natin ang ating vermicelli. Make sure na manipis lang ang ating layer. Bali, ito ang magiging base ng ating kunafa. So, i-flat nyo lang yung vermicelli at make sure na mako-cover ang pan. Isunod na natin ang filling. Ganun din, i-distribute nyo lang maigi yung filling hanggang makover ang pan. At this point, sticky na ang ating filling. So, ayun, medyo mahirap siyang i-distribute. I-distribute lang hanggang makover ang pan. Ayan, gagawin na natin ang top layer ng ating kunafa. Ayan, iinitin na natin ang ating kunafa. Lutuin lang natin sa low fire. At pag ready na, baliktarin na natin. So nakikita nyo, ang ginamit kong technique ay gumamit ako ng plato para baliktarin. And after that, kuhanin natin ang pan, linisin natin, at lagyan ulit ng butter. At pag ready na, pwede na nating ibalik ang kunafa. Each side, pwede nyong lutuin in 5 to 8 minutes. Ayan, naluluto na ang ating kunafa. At pag ready na, turn off the heat and set aside. Ayan, gagawa na po tayo ng ating sugar syrup. Basically, ito ay half cup of water lang at half cup of sugar. Lutuin lang mabuti, halu-haluin hanggang matunaw ang ating asukal. Ayan, kumukulo na at sa tingin ko ready na ito para ilagay sa ating kunafa. Ganun pa rin, ibalik ta rin natin ang ating kunafa para mailagay sa ating serving plate. Ayan, medyo mabigat yung pan, so be careful na lang. Make sure steady lang yung hands para hindi masayang ang ating kunafa.
Ayan, at pwede na nating ilagay ang ating sugar syrup. I-distribute lang natin ito sa ating kunafa. At pwede nang iserve. Itong dessert na to ay popular sa Middle East. So, para siyang fried noodles na may milky filling. Isa ito sa aking paboritong sweets at sana magustuhan niyo rin. Enjoy!